Ninyong malaman mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tira mo ka ako yung si Percy ka. Magaling talaga ako. Talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga mga kaibigan. Sa pangalan ni Percy Lapid, gayon din ni Ross Novenario, ito po muna mapapakinggan ninyo. Pero maya lang darating na po siya. Ganon din si Ross. Ito po si Peter Calastas. Magandang umaga po sa lahat po ng tagapakinig ng Lapid Fire ni Percy Lapid. At kasama rin natin si kasamang Buboy. Magandang umaga, Buboy. Buboy, magandang umaga sa Lapid Fire. Yan, ano ang apelido mo, Buboy? Berastique. Ikaw, Atong Ma. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig dito sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Ayan, siya naman si Buboy mo. Okay. Ako naman si Peter Me. Okay. Peter, ano bang tatalakayin natin ngayon? Unang-una alam mo nangyari dito kay Abigail Binay. May issue ba? Hindi naman, medyo pinalayas sa Bakit? Bakit? Ba't may utang ba? Alam mo, lumalabas squatter si Ron. Ha? Dahil sa alam mo naman, nakaupong mayor ngayon, si Kid Peña. Ayo. Yan pa lang si Abigail Binay. Oo. May opisina yan sa City Hall ng Makati. Ba? Kung tawagin yan, field office ng isang congresswoman. Oo. Alam mo, naalala ko, nung araw, itong si Baby Asistio, nag-opisina din yan sa Caloocan City Hall. Oo. Nung panahon ng kapatid niyang si Mayor Boy Asistio. Oo. Alam naman natin, natalo yun si Boy Oo. Pumalit itong si Mayor Malonzo. Mhm. At noon, pinalayas ni Malonzo, itong si Baby. Nako. At ngayon ang nangyayari dito kay Abigail. Abigail Binay. Binay, Pero sabi niya, talagang ganun, ha? Iba yung nakaupo, siyempre, kung sino bagong hari, bagong ugali. Okay. Tama. Ano masasabi mo dyan, Buboy? Ang masasabi ko lang pasyensya siya. Ganun talaga, weather lang. Yes, kaya pasyensya siya. At saka ako, meron akong puntong gustong ilutang dyan Bakit? Bakit kinakailangan ng isang congressman, bukod sa may opisina sa Kongreso, kailangan pa niyang mag-opisina sa City Hall? Ba? Siguro may kailangan lang siyang gampanan doon sa loob ng City Hall ng Makati. Hindi pa yun ang isang punto dyan. Ang pangalawang punto, hindi ba yung opisina niyan gagastos ng pera ng gobyerno yan? Correct. Okay. Correct. Siyempre, gagamit ng kuryente yan. Correct. Oo. Gagamit ng mga tao yan. Siyempre. Sino gagastos yan? Yung bang opisina niya sa Kongreso o yung opisina ng City Hall? Yan ang tanong dyan. City Hall na yan. Siyempre, yung kuryente dyan, ang nagbabayad, City Hall. Oo. Sa madaling sabi, meron bang talagang partikular na presepuesto
o budget para dyan sa ganyang klase ng opisina. Hindi, ang tanong diyan, Kapit, bakit siya pupunta sa City Hall ng Makati? Anong purpose niya? Ako nakikita ko dahil sa Mm. kapatid niya nakaupo. Di ba? Oo. Kung hindi niya kapatid o kamag-anak yung nakaupo ron, bakit siya mag-oopisina doon? Di ba, di umano di ba nadali na siya ng ng ombudsman? Oo. Alam mo, yan ang ating sinasabi dyan. Sa lahat ng mga city hall, munisipyo, o Mm. maging city hall, Mhm. bihira yung nalalaman ko na isang kongresista nag-oopisina sa city hall. Diba? Mag-oopisina siya sa kongreso. Oo, Kung tama. panahon ng sesyon. Oo. Miski hindi naman session, pwede siya magpunta ron. Oo. Di ba? Ngayon, ang sinasabi natin, baka naman yan, yung pera ng gobyerno, pera ng syudad, Naku, nagagastos yan nang wala namang accounting. Di ba? Diyos, Mariosep. Bueno, alam mo, nagreklamo daw to si Abigail. Ba? Kanino? Ito daw si Kit Peña, Oo. Ay. giligipit siya. Mhm. Ba? Hindi. Siyempre, Tama lang talagang yun. ganun. Alam mo, dapat, Kapit, tawagan Oo. natin si Mayor Peña para Oo, paliwanagin tama, natin dito sa intindihan natin. Baka DCRJ. mamaya, pagdating ni kasabang Percy, Yun. mako-contact natin, kontakin natin. Dinidinay niya, ginigipit niya. Pero alam mo Oo. naman, siyempre, doon sa reaksyon ni Abigail Binay, normal lang. Oo. Naisipin natin na talagang ganun. Ha? Mhm. Mhm. Siyempre, kapatid siya ni Junjun. Ha? Oo. At Binay siya. At sabi kasi ni Kit Peña, gagamitin ko yung opisina niya. Mhm. Lahat ng authority na kay Mayor Peña. Tama. Hindi pwedeng hindi sumunod doon. Mhm. Kung ako naman mayor, sabihin ko, di ba ako mag-opisina naman sa Kongreso? Oo. Hindi naman siguro patay. Pwede rin na. Dahil sa yung magbabayad ng opisina, ng gastos, Oo. ng kuryente, ng Oo. opisina, kung saan opisina ka na ron. Siguro parehas nating tawagan para Parehas magpaliwanag dito sa Oo. ating istasyon. Mm. Kung ano ba talaga, Maya-maya, tabayan natin si kasamang Percy. Oo. para siya mismo makausap. Mhm. Dahil sa, baka kung tayo magtanong, magkalabo-labo. Malapit na si Percy. Andiyan lang yan. Oo, at tabayanan nyo lang, mga kaibigan. Dadating at yun. tuloy-tuloy lang tayo dito ko sa palatuntunang Rapid Fire. Para doon po sa mga kabubukas lang ng radyo, wag ko kayo magulat. Ako muna napapakinggan ninyo kami, ni Atong at ni Buboy, Oo. dito po sa Rapid Fire. Maya-maya lang o, Dadating na yun. makakapiling na natin siya. At si Ross, wala pa rin, no? Oo. Alam mo naman, lintik ang traffic sa daan, Oo. Talaga, pagka Lunes, ganyan. Pagka Martes, Dahan-dahan na rin ang traffic. ganyan din. Wala namang araw yung traffic Hindi, pati yung... Yung traffic, walang araw yan. Wala. Yung araw, may traffic. Ganyan Ang traffic, walang araw. Oo. Ang araw, may traffic. Ganyan lang ang sitwasyon Oo. dito sa Metro Manila. Okay, ang ating oras sa 10 minuto na po. Makalipas ang alas 9 ng umaga. Patuloy po kayo nakikinig dito sa programang Rapid Fire. At ang tabayanan po lang natin, itong si kasamang Percy Lapid. May nababanggit kanina ikaw, Buboy, yung tanim, laglag, bala. Hindi, tanim na lang. Tanimbala na lang. Hindi, kasi may acronym ngayon yan. Ganun? Tanim. Talaba. Kasi, Okay. tanim, laglag, bala. Bala. Okay. Yan ang Hindi, pero Kapit, meron pang isa. Sa pier, meron na ngayon sa pier, di ba? Meron isang nahuli. Sapir. Sa pier naman. Mm. Oh. Ano Sapir? na naman? Ganun Bala din, bala. Ilang bala? Isa pa lang. Ayan, laging isa, no? Oh yes, so Ang daling itanim nun tama. Oo. Siyempre, may kantang magtanim, di biro dito naman, magtanim, seryosohan to. Oo. Oo. Bakit? Alam mo naman, ang balita,
pera eh. Tama. Okay. At napakadaling pagkaperahan. Mhm. Mm. Dahil doon sa batas na umiiral, Mhm. kahit isang bala lang, pwede kang kasuhan. Oo. At ang kaso, at ang parusa na mabigat. Oo. Pinakamahina, 6 na taon eh. Oo nga. Oo. Isang Tama. bala lang Yan. Ala- Kaya, Alam mo, para sa akin, dapat yung batas ay baguhin na lang. ay, Dapat yun lang, isang bala, pabayaan mo na yung Kumpiskahin yung mo na, bala. Pabayaan, paalisin mo na. Kumpiskahin Tanungin mo, na ganun. lang. Oo. Kumpiskahin na lang. Yes, Isa, oo. 2 o 3. Ayun, Oo. paglampas doon, ay iba na. Oh, correct. Iba na. oo. Pwede ng kasuhan. Andun sa batas ang problema, kaya nagagamit nila eh. Mm. Maliban na lang, may konsiderasyon yung uhuli. Yun. May konsiderasyon yung piskal. Okay. Tama. Alam mo yung consideration, di nawawala yan. Yes, Oo, yes. Diba? Mm. Maski ang ating mga korte, meron yan. Mm. No? Pero sabi nga natin, hanggat merong dahilan para gipitin ka, Mhm. Mhm. kaya ka lang namang gigipitin kung talagang may batas eh. Tama. Kung wala namang batas, walang dahilan Wala. para ka Correct, gipitin. Pero mayroong isang tao na gusto na naman ulit na bumalik Mhm. sa Saan? Panguluhan. Yun yata makakaltas ng ng sa Oh. laglag bala. Oh. Sino daw? Alam mo Wala, na. di ba? Oo, kilala mo na yun. Tanim Alam mo, meron Ayaw yata kahapon. niyang naapi yung mga kababayan natin eh. Oo, kahapon, merong Mhm. balita Mhm. Oo. na di umano, eto na naman, kinukonsidera na naman daw Oo. ni Digong Duterte yan tungkol sa alok sa kanya para substitute Kay? para makatakbo bilang Pangulo sa 2016. Mhm. Nako. Ang Oo. tabayan na natin yan. Correct. Ano Oo, naman. oo. Wala tayong siyempre dito matitiyak kung talagang final na. Wala pang final eh. Wala pa nga. Wala. Hanggang Disyembre 10, abangan natin. Mm. Mhm. Sapagkat ng panong itinatakda ng batas, pwede rin para maganap yung substitution. Yun nga. Tama. Sapagkat si Dino, yung dating nagawa, Oh, Nag- Dinyo. Yung nag-file Dinyo. na, oo. file, Mm. matras na. Mm. Ha? Mm. Yan ang sabi nga, kandidato sana daw ng PDP laban. Mm. Ngayon, pwedeng sumubstitute sa kanya, nakapartido niya. Oh. At itong si Digong Duterte, miyembro to ng partido ng PDP laban. Mhm, Oo. mhm. Ganon. Ngayon, sabi nga natin, dito merong question eh. Oo. Bakit? Sabagat itong si Dino, nung nag-file ng Certificate of Candidacy, Mhm. ang naisulat niya Ay. na posisyon for mayor. Uy. Mali. Yun. Yan, Samantalang yung pinaka-form, Mhm. formal, yung papel, Oo. na sinulatan niya Oo. Ay. para form yun para sa kakandidato ng Presidente. makapresidente. Mm, Ayun. okay. Doon pa lang, mukhang may question na. Okay. Paano ngayon yan? Yun. Oo. Nasa Comelec na naman ang bola niyan. Yun. Kung sabihin ng Comelec, hindi pwede, invalido yung ginamit mong pagpapile Oo. Yung ginawa mong pagpapile, sapagkat ang isinulat mo, for mayor. Mm. Okay. Tama. Hindi ka nag-file. Oo. Nagsulat ka lang. Paano kung gano'n ang sabihin ng Comelec? Oo. Ngayon, yan ang sinasabi natin. Mm. Pagdating dun sa mga batas, Oo. meron tinatawag na mga konsiderasyon. Tama. Mhm. Sabihin naman na yun isang honest mistake. Mhm. Tao lang. Nick mistake. Talaga nyo susulat ko for president. Nako. Pero nasulat ko for mayor. Yun. Yun. Pangalawang punto, Mhm. Baka kinabahan siya. kung ikaw kumakandidato bilang presidente, Oo. hindi ka pa pwedeng tawaging nuisance. Yun Dito, lang. oo. Yun lang. Paano? Bakit naisulat mo for mayor? Oo. Hindi siya candidate. Yan ang katunayang hindi ka pwede. Oo, bakit? Nuisance ka, nanggugulo ka, forma, ginugulo mo. Hindi naman siguro Oo. siya sabihin si... Ngayon, naman, kung siguro. hindi masyadong ganun, Mhm. kung talagang sabi nga natin, hindi masyadong magiging materyoso Comelec, Oo. pwede.
Eh, Oo. paano kung maging materyoso ang Comelec? Oh, yan. Di ba? Oo, Yan ang tama. sinasabi natin. Mm. Kaya alam mo dito sa Labanan mga natin. patakaran Mm. ng election code, sinasabi natin na talagang maraming questionable dyan at maraming controversial dyan. Tama. Then, meron daw tayong tawag. Sino? Sponsor. Bago tayo magpatuloy, sinenyasan ako nitong technician, ilan po munang pagbabalita. Trimedia Pro Incorporated. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 BBC now, Minute. Mike. This is still a The developing. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Hip na hip ang world of iQOO. Instant cool na kakaiba. iQOO ka lang, iQOO ka lang. iQOO menthol gum ang aking mint bubble gum. Chill at the world of iQOO. Cool na cool sa sarap. iQOO ka lang, iQOO ka lang. Get cool with iQOO. Enjoy a different kind of cool with iCool. Cool na cool habang inungya. Cool na cool habang ikaw ay nagsasalita. iCool Menthol Gum. Minty, gummy, long-lasting nguya. Long-lasting cool. iCool Mentholated Gum and iCool Cherry Mint Gum. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Bueno, tuloy-tuloy po tayo. Ho. At tabayan na lang natin si kasabang Percy Lapid. Darating yun. Maya-maya, narito na yun. Bueno, ang ating oras ay alas 9:19 ng umaga. Patuloy po kayo nakikinig dito po sa programang Lapid Fire. Yan ang sinasabi natin, Atong. Oo. Ano yung sinabi ko? Yung, Yung ano? yung si Abigail, Teka, wala na tsaka tayo. si pagtatanim ng bala. Nandun na tayo sa nuisance candidate. Okay, Yung, Dino. Biglang-bigla sinegway doon ni Buboy. Oo. Yan tutuloy lang natin yun. Oo. Alam mo yan sinasabing nuisance candidate. Medyo controversial yan. Sapagkat pagka tinanong mo sa Comelec, Oo. sino ba ang tinatawag na nuisance candidate? Unang-una, yung ang intention lang, kaya nag-file ng kandidatura para manggulo. Ibig sabihin, hindi seryoso. Oo. Pangalawa, ginagawang katatawanan ang eleksyon. Sus Mariote. Mockery of election, kung tawagin yan. Oo. At ito ang pinaka-controversial dyan. Hmm. Yung sinasabing probisyon na ikaw, Oo. kaya ka hindi pwedeng ideklara na seryosong kandidato, Oo. yung tinatawag na wala kang kakayahan na magdala ng kampanya. Ibig sabihin, hindi mo kayang gumastos. Yan ang mabigat. Walang pera. Synonymous yun, in effect, para mo sinasabi na ang isang mahirap, hindi pwedeng kumandidato. Oo. O, hindi ba? Oo. Ano masasabi mo doon, Buboy? Well, ganun na talaga. Siyempre, may ano naman yan kanya-kanyang opinion ng tao yan. Alam mo, yan ang sinasabi natin. Medyo, kumbaga, controversial ng provision yan. Oo. Dahil sa, ang ibig mo lang sabihin, ang pwede lang kumandidato yung mayaman. Pagka ikaw ay mahirap, hindi ka na pwedeng kumandidato. Yun. Doon pa sa sinasabing ng batas
na kung sino pwedeng kumandidato, halimbawa bilang presidente. Yan ba mga criteria na sinasabi? Alam mo, pagdating sa sinasabing karapatan, napakahalaga ng karapatan ng isang tao. Di ba? Kung ako mahirap, ibig mo sabihin, may pinag-aralan naman ako. Professional naman ako. Kaya lang wala akong pera. Hindi ako pwedeng kumandidato. Ayan, may question dyan. May constitutional question dyan. Sapagkat alam natin na napakahalaga ng karapatan doon sa Bill of Rights. Di ba? Pwede na ang isang tao talagang i-invoke niya yan. Na karapatan niya yan. Kaya tama si Pimentel. Sinabi niya anong klaseng batas yan? Di ba? Na kung ikaw ay walang pera, hindi ka pwedeng kumandidato. Kaya alam mo, yan nasa judgment call ng COMELEC. Ngayon, kung isang tao, halimbawa, wala pa akong nababalitaan at nakita na isang tao, dinala yung kaso niya sa Korte Supreme na siya isang mahirap lang. Qualified dahil siya Isang walang mahirap. pera. Walang kakayahan na magdala ng kampanya. Mabalik tayo dun sa tanim, laglag, bala. Ito na nalampasan natin diba? Alam mo ngayon, siyempre, nag-iingat yung mga ano dyan, yung mga buitri. Dahil sa uminit Ang akin naman po na, dito sa ating mga otoridad, wala yung tinatawag na political will Maski si Noynoy, maling-mali rito. Ang dapat na ginawa niyo dyan, sinibak lahat muna bago nagkaroon ng investigasyon. Tama. Di ba? Tama. Dahil nasa authority niya yun Naalisin lahat yan, yung talagang hindi pwede. Halimbawa, meron ng item, di ba? May eligibility. Ilipat na ng pwesto. Tama. Itapon niya doon sa lugar na hindi makikinabang yung loko. Di ba? Walang ganung aksyon parang nakikita pa natin at ang naririnig natin, parang ipinagtatanggol pa. Kaya nga. Alam mo rito sa atin, pag sinabing iimbestigahan, wag ka na umasa. Ibig sabihin nun, walang mangyayari. Tama. Di ba? Ito namang NBI, pumasok na. Okay na. Pero ang pinakahuling salita ng NBI, sa ngayon daw, hindi pwede pang patunayan na may sindikato. May ibig sabihin nila. Ang tanong, ikaw Atong, naniniwala ka bang may sindikato? Meron. Palagay ko, may sindikato sa loob. Kahit sino niniwala. Sa ngayon, NBI pa lang ang hindi naniniwala. Beno, mga kaibigan, narito na po si kasamang Percy Lapid, naka-t-shirt ng puti. Ito na po, uupo na. Magandang umaga po. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Magandang umaga po. Mga kaibigan, ito po si Percy Lapid. Pasensya na po na medyo nahuli tayo. Dahil po sa traffic, matindi po ang traffic. Isipin nyo, mahigit kulang-kulang sa 3 oras po ang biyahe ko. Papunta rito sa ating himpilan. Para kang galing may Besia. Yan ang wala ng lunas, lalo na pagdating nung APEC, hindi ba? Nagtataka lang ako, ang dami nilang katarantaduhang pinaggagawa na kunyari solusyon, di ba, sa APEC. APEC kasi malapit na yan Puro APEC Alam mo ako, dalo ko ng isang APEC meeting sa Japan. Sa Osaka. Malaman kung 1996 yan. Sa mga ganon.
Nung presidente noon si Ramos. Sino ba yung humihinga? Dinig na dinig yung yung paghinga sa mikropono. Alam nyo, napakaayos ng APEC na ginanap sa Japan noon, nung kami nag-cover doon. Buhay pa si Bobby Dacer. Kasama namin si Bobby Dacer noon. Ang dami namin kasama noon, no? Ngayon, mga kaibigan, yung dito sa atin, ang preparation sa APEC, kung ano-anong katarantaduhan, may mabuhay lane. Kunyari, nililinis, may clearing operation. At isasara. Overacting. Kumbaga, di ho ba, mga kaibigan? Dahil may mga bibisitan dayuhan dito, pakikita mo dyan, pati yung mga natutulog sa karsada, yun pinagdadampot na ngayon. At binibigyan na ng pera. Dito sa Maynila nga, ang dami yan. pinahahakot daw ni Plander Estrada, yung mga yung nandyan natutulog sa Maynila. Yung nasa Maynila, dadalhin sa Marikina. At ito namang iba, yung hindi taga Maynila, dadalhin dito sa RAC. Yung, alam mo yung RAC? Yung under ng Department of Social Worker ng Manila. Yung DSWD ng Maynila. Na pinamumunuan ni Hani ang pangalan, pero maasim ang muka, Pangan Lacuna. Kung matatandaan ninyo, diyan po natagpuan yung si Angelo ba yun? Yung bata na hubot-hubad, nakahandusay sa baldosa. Na walang bahay ito eh. Natagpuan sa karsada ito, dinala doon. Pagkatapos, doon po dumanas ng maltreatment. Ginalis yung bata mula ulo hanggang paa. Mabuti na lamang nakunan niya ng litrato ng mga volunteers. Yung mga organization na nagmamalasakit sa mga batang lansangan, yung mga walang bahay. Tama. Kinuha siya ron at ngayon mataba na yung bata eh. Nung nakalaya doon sa RAC eh. Para palang yun eh. Yung yung ginagawa ng araw? Yung tinatapon yung mga pinarurusahan, kinukulong sa isang lugar. Nung mga sinaunang panahon. Mga diskero. Ano pangalan nun eh? Pati nung panahon ng Kastila, meron din nun. Meron. Yung mga ganon, di ba? Concentration camp. Yung mga ginagarote. Di ba, bago garotehin, nilalagay sa isang isolated area, di ba? Tama. Ganon na nangyari doon. Sabi po, masyado tayong overacting. Itong lahat ng ito, kumbaga sa ayaw maligo nitong gobyerno. Ang gusto nito, maghugas lang. Pag may darating na customer. Di ba? Tama. Kumbaga sa babae po, hindi naliligo, maghuhugas lang. Hugas lang na hugas. Alam po ninyo, sabi nga sa inyo, nakadalo ako ng APEC eh. Pinakamagandang APEC na po siguro na pwedeng masabi ng mga nag-cover niya sa ibang bansa. Wala nang gaganda sa Japan. Tama. Sa Osaka. Nung panahon na yon, bagong gawa pa yung airport na itinayo dun sa reclamation area. Sa gitna ng dagat eh. Akalain mo yon, inihanda nila yon, yung pagbubukas ng airport na yon para sa APEC. No, ha? Pero yung pong daanan ng yung karsada magmula dun sa airport hanggang sa city ng Osaka. Napakahaba nun. Ilang kilometro po yun. Napakahaba nun. At yun, 3 palapag yun. Meron daanan ng sasakyan, meron daanan ng mga train. Ganda, no? Layer. 3 layer. Hindi yung isang layer yun. At napakaganda po, nung highway na ginawang yun. Yun yung bagong bukas na airport noon sa Osaka. Alam ba ninyo, dito, napakamasyado ang overacting na ginagawang preparasyon sa trapiko dyan po sa APEC. Pero dyan lang yun eh.
Pagkatapos ng APEC, siyempre, dusa na naman tayo. Oo. Kung sakali nga na pagdating ng oras na isagawa dito yung APEC meeting na yan, maalis yung traffic. Oo, pansamantala. Paano pagkatapos ng APEC? Yun pa rin. Hindi yun pa rin. Wala tayong ginawa. Nagkakagasta tayo ng panahon at saka ng pera, ng abala, pero wala naman pupuntahan yan eh. Oo. Hindi ba, babalik din tayo sa dati. Oo. Ang daming arte, kesyo, maraming saradong karsada, hindi pa dadaanan sa hindi mga delegado ng APEC. Yan lang Roas Boulevard na yan, hindi mo magagamit eh. Oo, ang daming hindi dahil, magagamit. kahit na sabihin mo pang yan holiday. Holiday nga eh. Holiday. Yun naman ang pagkakataon ng mga nagtatrabaho para makapiling naman nila yung kanilang pamilya. Hindi ba? Sa pamamasyal o kung saan pwedeng pumunta. Mga kaibigan, hindi nila magagawa yun. Oo. Dahil mapeperwisyo rin sila sa mga dadaanan nilang ibang lugar na dahil sa hindi mo pwedeng daanan yung pong mga regular na karsada na ginagamit. Malawak pati area niyan. Kung ano-ano mga karsada talagang pinagbawal naman. Sarado, close. Magkakagastos na rin lang, mali pa eh. Alam mo kung bakit? Bakit? Kaya nga binabanggit ko yung APEC sa Osaka. Kasi po doon sa Osaka, merong mga designated areas. Kumpleto sila sa information sa mga hotels. Nakasulat ang mga schedule at merong mga designated areas kung saan yung mga delegates ng APEC, yung mga kasama na magpa-participate sa APEC, kasama na doon ang media delegation. Merong kanya-kanyang hotel, di ba? Oo, tama. Doon sa hotel mo, available ang kumpletong information. Correct. Tungkol sa APEC. Halimbawa, may mga designated areas na pwede kang sumakay ng bus. Libre, ihahatid ka. Oo. At doon sa pupuntahan mo, meron din bus doon na mga nag-iintay. Kung sasakay ka, kahit isa ka lang, pagdating ng halimbawa, 10 minutes, wala pang ibang sumakay, ihahatid ka na niya. Napakaganda ng bus. Galing, no? May television, kumpleto. Kaya hindi ka maiinip eh. Kaya yun ang pinakamagandang APEC na napuntahan eh. Nung mga pati ko, no? Isang beses lang naman ako dumalo niyan sa ibang bansa. Yung iba naman, ibang event yun. Yung napuntahan natin. Kaya sira ulo ng mga isiligayang bruha. Hoy, mahaba ang kasaysayan ko sa media. Hindi ko na kailangang ipagampasan. Tama. 7 beses ako nag-cover eh. 7 beses akong kasama sa presidential state visit. State visit. State visit ito. Hindi ito Loton buisit. Lotong kikil. Ito'y state visit. Mga kaibigan. Pero ang oras po natin, 34 na minuto na po, makalipas ang alas 9. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng 1 oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi para sa espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataporma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto?
para sa sambayanang Pilipino. Hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network. Ang himpilan ng bawat Pilipino. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Bueno, mga kaibigan, pagpapatuloy ko lang ng konti yung overacting APEC preparation natin, ano? Kung tutusin mo, hindi na kailangan yan eh. Ipagsasara mo yung mga karsada masyado. Ba't hindi kayo nagtalaga ng mga bus? Oo. Nasasakyan. Ang pwede lang magpunta ro, siyempre, yung mga top ranking officials. Oo. Na manggagaling sa ibang bansa. Tama. Di ba? Tama. Ang gagamit ng kanilang personal na sasakyan. Oo. Pero maliban doon, dapat sa bus sila nakasakay. Oo. Hindi ba? Tama. Para hindi sila nakakagulo rin sa ibang tao. Lalo na sa mga mamamayan dito. Oo. Isipin mo, ipagdaraos ng APEC, ano ba hinahangad natin dyan? Makatulong sa ekonomiya natin. Oo. Kasi puro negosyo pag-uusapan dyan. Oo. Ekonomiya pag-uusapan dyan. Hindi ba? Oo. Ng mga bansa. Pero, yung pinapatay mong ekonomiya rito, dahil sa traffic, dahil sa hindi makagalaw. Oo. Hindi ba? Yung mga mamamayan. Magkanong pera ang nawawala? Yan lang nga traffic na yan, bilyon-bilyon. Kung tutuusin mo, kukwentahin mo yan. Isipin mo, sa isang araw, ilan ang nawala sa'yo. Kung sa papunta mo pa lang, 3 oras ng ang biyahe mo magmula sa bahay hanggang sa trabaho. Ilang oras ang nawala sa'yo? Yung pabalik mo pa. Yun. Hindi ba? Kaya ngayon, pagka umalis ka ng bahay, hindi mo alam, makakauwi ka pa eh. Sa sikip. Lalo na yung sumasakay lang, di ba? Oo. Sa mga during, minsan nga ating gabi na, ang kapal pa ng tao na nag-aabang ng masasakyan. Paano? Masyadong matatalino itong mga bright boys ng palasyo eh. Ng organizing committee na itinalaga dyan. Matatawa ka nga eh. Nung araw, ito mayabang din ito si Rod Reyes. Kasi ang kasama namin yan doon sa APEC. Si Ramos ang presidente nun eh. Di ba naging press secretary yan? Oo, tama. Ngayon, nung pagkatapos ng Japan, dito idinaos ang APEC eh. Nagkaroon ng APEC sa Pilipinas. Yung preparation siya na muno eh. Naku po. Siguro, pinagbubulsan niya yung pera. Ay! Malinaw. Kaya wala naman. Alam mo ba sa Japan yung APEC doon? Naku, Sus Mariosep. Tanungin mo si Ching Suba. Si Ching Suba, dating undersecretary ng press. Mga magkakasama kami. Tsaka yung mga ngayon, staff na ni Gringo Nasan, di ba? Yung mga dating Maro. Yung media affairs ng Malacanang. Mga kaibigan magkakasama kami. APEC, ang ganda, alam nyo ba? Ang APEC, napakaganda ng reception na ibinigay nila sa lahat na nagpunta ron. Mga delegado. Wala ka mairereklamo. Yung pinagdausan na venue, parang dome eh. Parang dome siya, no? Na yung ibaba, yung pinaka parang plenary, may mga may mga iba-ibang parang yung kwarto kung saan doon nagmi-meeting yung mga opisyal. Ang gitna naman, yung parang pinaka-plenary niyan, doon po naman yun ay itinalaga para sa gamit naman ng mga miyembro ng media na mga delegadong nagpunta sa APEC. Yun. Kasama mga hindi pa ganong uso computer sa atin noon eh. Wala nga. 1996 Ganun yun. 96 yata yung APEC sa Osaka. Alam ba ninyo yung gitna di sa media yun. May mga computer eh. Naglagay sila, pinakamagastos na APEC yun. Pero organized, very organized. Ang tao, wala kang maririnig na magrereklamo.
O kaya meron siyang kailangan. Mm. Pupunta siya sa reception o kaya sa yung mga mag-a-assist sa iyo para humingi ka ng kung anong assistance. Hindi mo na Oo. kailangan eh. Mm. Dahil lahat ng kailangan mo, ipinrovide nila eh. Tama. Ultimong computer. Ha? Oo. Yung iba yata, may dala pang makinilya eh. Na portable eh. Di pa uso computer masyado. Naka-computer na nun. O, nandito na si Rose. Oo, Kinukwento ko. Sobrang traffic, grabe. Itong overacting masyadong APEC preparation sa atin. Oo. Na pagpunta mo naman dyan, mapapahiya ka rin. Oo. Kaya ako kinukumpara itong Osaka. Ganito eh. Yung media, di ba may bus nga? Oo. Sasakay kami ng bus. Magmula sa hotel, maglalakad ka, magmula sa hotel, papuntang station ng tren. Doon sa harap ng istasyon, nakaparada kasi yung mga bus na papuntang APEC na maghahatid sa'yo anytime. Ha? Pwede ka nga bumalik eh. Gusto mo maligo. Nagpunta ka na sa APEC. Walang oras yun. Walang oras yung bus. Basta sumakay ka, kahit ikaw lang mag-isa, after certain minutes, 5 or 10 minutes, aalis yung bus para ihatid ka. Hindi niya kailangan magantay ng maraming pasahero. Kahit mag-isa ka lang. Pagdating mo nga ron, ang pagkain, ako, Sus Mariosep, mabubundat ka, baka atakihin ka sa pagkain. Eto mawalang galang na kila Ching Suba, saka dyan sa mga taga Malacanang. Yung iba, nandyan pa eh. Sa Malacanang ngayon. Nakita ko yung mga yan eh. Yung pagkain, uuwi. Ay! Dinadala sa hotel. Pwede kasi. Oo. Pwede kasi, hindi naman bawal eh. Balot na. Alam mo ba yung sinasabi ko sa yung gitna nung media center, pinaka-media center. Yung paligid nun, puro bendo, na hindi ka na mag-uhulog, kukuha ka na lang. Parang mga refrigerator. Coffee. Kompleto beer. Ultimo beer meron. Naku. Galing. Kuha ka soft drink, lahat ng klase, hindi na uuubos yun. Kape, juice. Kaya kahit mag-uwi ka na mag-uwi, hindi mauubusan yung APEC. Pati mga sandwich. Samantalang, maglalakad ka ng konti, nandun ang para pinaka-kantin. Sa kantin, libre pagkain almusal. Breakfast. Ang sarap ng breakfast. Pagdating ng tanghali, lunch, buffet. Lahat siya, buffet yan. Sarap, no? Bastante yung pagkain, hindi mauubos ng delegado. Kaya hindi kailangan yung takaw mata. Katulad ng ginagawa ng mga Pilipino. Si Jotaro, ang lakas kumain yan. Nakasama ko sa Amerika yan eh. Kaya ito si Ligaya, huwag ka na makikuskusa ng makipagtulagan sa amin. Hindi ka media. Wala kang pinagmulan eh. Ako ang dami kong kasaysayan sa media. Kahit na yung mga kaedad ko, hindi naman nila narating yung, hindi ko naman pinagyayabang. Kasi dito po sa aming profesyon, tawagin mo si Mayor. Papasukin mo na rito. Baka may mga masasabi siya. Sa profesyon namin, hindi namin kailangan magyabang eh. Oo. Na ako yumaman, hindi naman ako yumaman eh. Unang-una, hindi ako yumaman dahil hindi ako nagpayaman. Ang may pagmamalaki lang natin dito, yung mga nakasama ka sa pagko-cover bilang media ng mga mahalagang event. Hindi ba na pangyayari sa buong mundo? Katulad nun mga universal yung United Nation. 50th anniversary, nag-cover ako nun. Kaya ang ID ko katakot-takot eh. Kukulangin ng ID yung iba rin eh. Sa dami ng ID ko ng coverage sa ibang bansa. Di ba? Hindi, napag-uusapan noon namin, Mayor. Nandito si Manila Mayor Alfredo Lim. Inimbita namin dahil mamaya may programa naman sila, no? Pagdating ng alas 10 hanggang alas 11. Pero siguro pwede nating kunan ng mga opinion. Si Manila Mayor Alfredo Lim. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga sa iyo, Ka-Percy, at sa iyong mga kasama at sa lahat ng mga nakikinig. Kasi may mga preparation tayo ngayon para dito sa isasagawang APEC o idadaos na APEC dito sa ating bansa. Medyo napapansin ko lang na medyo may overacting sa preparation ng traffic natin.
maraming karsada, hindi madadaanan, yung mga natutulog sa karsada, hinahakot, kung saan nila tinatago. Sana nagpagawa na lang sila ng malaking kumot, tapos tinakba nila para hindi makita. Hindi, alam mo, makapagsalita tayo tungkol dyan. Dapat nung araw pa, inasikaso ng katayuan itong mga kababayan nating mga mahihirap. Hindi yung kung meron ng special na okasyon, kamukha nitong APEC na magdadatingan ng mga pangulo ng mga ibang bansa. Head of state. Bibigyan nila ng pera. Ano po, 4,000 yata. Malaki rin yun. Baka atakihin sa puso yung mga tao. Hindi nakakahawak ng kalaking pera Hindi ba yan umaasa lang sa pagpapalimos? Siyempre, nagbibigay tayo mga 10 piso, 20 piso. Tama. Pag binigla mo sa 4,000, nako. Baka matulala. Yun na nga hindi, total, nandiyan na tayo. Siyempre, lahat ng preparasyon gagawin naman ng ating pamahalaan. Dahil nakakahiya naman, magdadatingan itong mga foreign visitors, makikita na marumi o hindi maganda yung darat na nilang pagdadausan nitong meeting na ito. Kaya baka masabi nung pupunta lahat naman tayo, dapat makisama, makipagtulungan sa ating pamahalaan para hindi tayo mapahiya naman. Pero dapat sana yon hindi pagkatapos ng APEC, nandiyan na naman sila. Sana pinag-isipan din natin. Band aid. Sana pagkatapos ng APEC, hindi na rin sila makikita dahil may napaglagyan na yun ang sinasabi natin. Kung sakaling makabalik kayo, Mayor, wala ba kayong balak na magdagdag ng ganyang facility para sa mga kababayan natin? Ang totoo niya, may ginagamit sila dyan, no? Yung Guapotel, ewan ko, ba't parang natigil na yung dating DPWH sa likod ng Manila Hotel? Alam mo, lahat naman nagawa na natin nung tayo nanungkulan. Sana, nung 2013, kung nanalo tayo, ang aking isa sa katuparan, yung pagpapagawa ng low-cost high-rise project para doon sa mga squatter, sa mahihirap. Para hindi na masasabing yung mga squatter natin nasa bangketa, nasa karsada. Parang tenement building po. Oo, tama. Permanente na pa ng mga pribadong lote na nagagalit naman yung may-ari ng lote, hindi ba? Yung siguro mga 5 grado. Dahil kung mas mataas doon, kailangan mo pa elevator malaking gastos din yun. Lalo na sa bomba na paggamit, ano? Yung 5-story, kayang-kayang akyatin yun. Ibig sabihin, yung mababa lang ang upa at cost. Kung isasubsidize ng gobyerno, yung kayang bayaran ng mga mahihirap na tao. Para hindi na sila doon natutulog sa lansangan. Yung panahon nyo na yun na kayo, sana yun ang magiging project nyo. Sa palagay nyo, kayang isustain ng Maynila yung pagtatayo na yon nung panahon na yon? Kaya, dalawa na yung pinagawa ko sa Sapaco na 5-story condominium. At saka yung dito sa may Harrison Plaza. Dalawa ng condominium na napagawa ko Ayun. Meron na kayo naumpisahan nyo. Kaya i-concentrate sana nitong 2013 sa mga bakante panlote ng pamahalaan. Doon tayo magtatayo. Ang mangyayari, Mayor, parang ospital, bawat distrito, ganun ba? Bawat distrito merong titirhan yung mga mahihirap. O at least hindi sila itatapon sa mga probinsya. Kasi Hindi. hanap buhay nila nasa Maynila rin Tsaka doon sila magtaka. Paano masasabihin nilang kailangan mong itaas ang amilyar, ang buwis sa Maynila, gayong dun sa dating halaga ng buwis na panahon ni Mayor Lim, nagawa nilang isustain ang pagpapatakbo ng 6 na libreng ospital at nakapagpatayo ng napakaraming facilities. Kabilang na dyan yung sa disaster. Ano tawag ko doon? Yung evacuation center. Dalawang pinatayo ko dyan. Isa sa Baseco, isa sa Delpan.
Madelpan na bridge. Kasi nga, doon sa Baseco, malapit doon sa Manila Dagat. Bay yan di ba? Kaya doon sila tumatakbo sa mga eskwelahan. Ang problema, napipirhisyo yung mga mag-aaral. Kung mga isang linggo, walang klase. Nandun sila sa eskwelahan. Kung minsan, hindi lang isang linggo kung minsan 2 linggo pa. Kaya yung mga ganyan ang dapat nating asikasuhin. Yung bang proyektong pangmatagalan. Hindi yung panakip-butas lang o pansamantalang gagawin mo para gumanda ang pananaw ng mga tao. Ganun. Iba kasi pansamantala na para makapagsamantala. Hindi ba? Ang gusto nila pansamantala para makapagsamantala. Pinagkakakitaan yung may Samantalahan na lang. Sandali lang ha. Hindi, pero may nabanggit ka, Percy, na yung sa buwis. Ni minsan hindi ako nagtaas ng buwis. Simula nung manungkulan ako bilang halal, ika nga, 92. Hindi ako nagtaas ng buwis ko niyan. 6 na taon. Okay? Tapos nung bumalik ako nung 2007, ganoon din. Yung mga yung pinalitan ko, tinaas ang buwis Pero hindi ko in-implement. Sabi ko, balik tayo doon sa 92, yung mababang buwis. Kaya ayoko nung, kasi pag nagtaas ka ng buwis, marami nang binabayaran na taxes sa mga kababayan natin dadagdagan mo pa. Lalong magpapabigat sa kanilang pamumuhay. Kaya yan, hindi tayo nagtaas ng buwis Nung unang dumating ako, isa lang ang ospital sa Maynila. Ospital na Maynila. Pinagawa ni Mayor Lacson, nakamatayan, pinagpatuloy ni Mayor Villegas. Nagtayo tayo ng 5 ospital. Isang ospital bawat distrito. Dito sa ospital neto, walang bayad sa kwarto. Walang bayad sa doktor. Pati gamot libre. Yan, nagawa natin lahat yan kaya ibig sabihin, kahit hindi nagtaas. Meron na namang last year may tinaas na buwis 300% 300% yata yung sa milyar 300. Hindi ko patutupad yun. Kaya yun, manalig kayo. Ako pag nagsalita ginagawa ko talaga. Hindi pangakong napapako. At saka nung panahon ni Mayor Lim, marami tayong nabigyan ng assistance na hindi taga Maynila. Tama. Na nagamot ng libre, na ospital ng libre, nakalabas naman ng buhay dun sa mga ospital sa Maynila. Wala silang binayaran. Gumaling. Minsan nga mayroon pang abono abono pa. Yung mga doktor kasi nagagalit yata si Mayor Lim pagka yung may nagreklamo na may napabili ng gamot. Kaya sa takot nila, nag-aabono na lang sila. Para sila mapagalitan. Sige, pero sinabanggit mo yan ang patakaran ko nga, libre lahat. Nag-umpisa niyang libre. Alam mo, hindi sa pagmamalaki, yung iba ng donsod, gumaya sumunod lang na lang. 2 or 3 years after. Okay. Yung libre kolehiyo. Yan ang hindi ganong nalalaman Sa ating saligang batas, sa konstitusyon, ang nakasaad doon, lahat ng pamahalaan dapat magbigay ng libreng elementarya at high school. Hanggang doon lang, period. Kolehiyo, walang binabanggit. Kaya ako nag-umpisa ng libre kolehiyo, yung City College of Manila. Yun ang kauna-unahang kolehiyo na hindi naningil ng tuition. Ang nakikinabang doon, yung anak ng mga mahihirap o dili kaya yung pangkaraniwang na empleyado. Mga estudyante yun. Alam mo naman yung mga yun, may kasabihan tayo, isang kahig, isang tuka. Kasyang-kasya lang yung sweldo nila. Kaya wala nang pambayad ng tuition. Ano mangyayari sa bayan natin? Kung ang ating karamihan sa mga mamamayan, puro high school graduate lamang. Unang-una, mahihirapan humanap ng trabaho yon. O kaya makakuha ng trabaho, alam mo na, yung janitor o yung
magwawali sa karsada. Eh, paano na tayo uunlad nun? Kaya kailangan na edukasyon. Mga kasi estudyante po yun. Dinanas ni Mayor Lim yun, yung nag-aral siya, di ba? Eh, yung pumalit sa kanya, walang dinanas na pag-aaral. Paano magmamalasakit sa pag-aaral yun? Eh, kasi nga naman, sinasabi nyo nga no, na yung pag-aaral ang susi para lumaya ang isang tao sa kahirapan. Pag-aaral, ako mula first year hanggang fourth year high school, nagtatrabaho na ako, nag-aaral ako sa gabi. Working student ako eh. Hanggang sa makarating ako ng kolehiyo, nakadalawang titulo ko, nagtatrabaho pa rin ako. Eh, wala akong maaasahan eh. Siyempre, sariling kayod yun. Isipin ninyo, hindi nagtaas ng buwis. Na-sustain lahat. Kaya hindi totoong ang katwiran, Bangkarote, Maynila. Malaking kasinungalingan yan. At ang sasabihin ko sa sinasabing Bangkarote, ang iniwanan kong pera sa Maynila, as of June 30, meron akong sertifikasyon sa City Treasurer, si Liberty Toledo, na iniwang kong cash sa City Hall, sa Treasurer's Office, mahigit 800,000 eh. 800 milyon. Pero sa bangko, ang nakadeposito sa Land Bank, Development Bank at PNB, tatlong bangko, 770 milyon. Sumahin natin itong dalawa, gano'n yun? 1.5 billion cash. Kaya, kung may contest sa number 1 na sinungaling, palagay ko may mananalo dito sa atin eh. At saka ang nagsasabi, ginawang paninira sa akin eh, na bankrupt daw ang Manila eh. Hindi ba pag sinabi mong bankrupt, wala kang kwarta? Hindi, wala kang kwarta. Wala bang, wala ba yung 1.5 billion? At saka ang nagsabing sinungaling si Erap, hindi si Mayor Lim. Alam mo kung sino? Sino? Si Liberty Toledo. Kasi siya nagbigay ng dokumento eh. Siya nag-certify eh. Na meron eh. E di sinasabi niya, indirectly, sinungaling to si Erap. Eh sino ba yung Liberty Toledo? Yun yung treasurer na ang naglagay si Erap pag-alis ni Mayor Lim. Alam nyo ngayon, Mayor, may mga nakapaskil na tarpaulin si Erap. Libre na raw ospital. Ang hindi daw, ang maningil daw, isumbong sa kanya. Teka muna, paano yung 2 taon na naningil? Yun lang nga eh. Ngayon na lang, kasi mag-i-eleksyon kumana yun. Campaign gimmick yun. Tapos sabi, libre bakuna. Yung bakuna, libre. Talaga naman libre yun eh. Nanggagaling sa Department of Health. National ang gumagawa ng bakuna eh. Di ba? Tsaka si Erap, marami nang binakunahan niya. Babalik ko kami, sandali lang ho. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Magpapatuloy po tayo, kasama pa rin po natin si Manila Mayor Alfredo Limo na inanyayahan natin, napagan ng dating si Mayor para may kausap tayo. Ito naman, sa Maynila, yun daw po Mayor, yung, dahil sa ngayong APEC, yung hinahakot na iba, pinakiusap yata dito sa Maynila. Yung manggagaling sa ibang lugar na hahakuting mga nakatira sa karsada, doon ilalagay sa rack yung under ng DSW. Reception and Action Center. Yan Reception and Action Center. Doon natagpuan yung bata na. Yung butot balat. Na naging kalansay. Pisina ni Hani. At yung iba naman, yung taga Maynila naman nakakutin, itatapon naman doon sa Marikina. Pero di ba pinasara na yung rack? Hindi, bukas na naman eh. Bukas na naman. Close open eh. Close open. Paano yung mga batang ando doon? Yun na nga. Yung palang Marikina, Mayor, di ba property ho ng Maynila? Boston. Ayun ba, wala nang improvement na bala kayong gawin kung sakaling makabalik kay Mayor?
Marami tayong gagawin doon. Yan nga, yun tungkol sa kabahayan, ano? Dahil 21 hectares yun. Laki pala. Ang laki nun. At ang nasasakop nun, wala pang 5 hektarya. Ibig sabihin, yung mga building na nakatira, yung mga opisina, yung kung saan nakatira yung mga napupulot sa karsadang mga kabataan o yung ibang magulang naman, hindi na kayang buhayin yung kanilang mga anak, binibigay na doon. At doon merong elementary, may high school sa loob. Galing. Pero alam mo, yun pag-aari ng Maynila nalaman ng Marikina na meron palang elementary at high school doon. Aba, yung mga natira sa Marikina, doon na rin. Hindi, natanggap ko naman kasi yung nagpupera ng mga tao, lalo na yung may sakit. Alam mo, yung si Director Sabas de Leon, yung Director ng Hospital ng Maynila, dahil inumpisahan nga namin yung libre lahat sa ospital. Tinawagan ako sa umaga. Sabi niya, Mayor, may problema tayo sabi ko, ano ba problema? Sabi, ang daming nakapila dito. Isa pa lang ospital, Hospital ng Maynila. Dahil nga doon sa libreng gamutan. Teka muna, sabi ko, problema ba yan? Hindi ba kayo mga doktor sumumpa nung kayo nakapasa sa medical board na lahat na may karamdaman, lahat na may sakit, pagagalingin nyo? Bakit hindi nyo tatanggapin? Tanggapin nyo lahat yan. Kaya nga, yun ang naging dahilan kung ba't nagpagawa ako ng 5 ospital. Kaya naging 6 ang ospital. Ang Maynila lang may 6 na ospital. Sa buong Pilipinas. Wala na tayong oras Si Mayor Limo hindi muna magpapaalam, kami lang muna. Kasi pagkatapos lamang ng ilang saglit, susunod na ho kagad ang kanilang programa. Ang Katapat at Karancho. Magpapasalamat lang tayo kay Mayor Lim. Maraming salamat Mayor ako dapat magpasalamat sa iyo. Binigyan mo ako ng pagkakataon magpaliwanag. Hindi, pwede tayong araw-araw. Ganito Bago kayo sumingkaw dun sa programa nyo, kukunan namin kayo ng ilang mga mapupulot natin. Lalo sa Maynila. At saka inyong mga opinion. Mahalaga opinion nyo ngayon kasi alam nyo naman kayo napakarami ninyong pinagdaanan. Sa kasaysayan ng inyong buhay. Bukas natin ito pagpapatuloy. Okay, maraming pong salamat. Hanggang bukas pong muli. Ito si Rose Novena. Ito po naman si Peter Calastas. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay dito sa Lapid Fire ni Percy Lapid at kay Mayor Alfredo Lim na ating bisita ngayon. Ito po si Atong Ma, mabuhay po kayo. Ako naman po magpapasalamat din kay Ka Percy na binigyan ako ng pagkakataon. Maraming salamat po sa lahat na nakikinig. Ito po naman si Percy Lapid. Kami po'y pansamantalang magpapaalam. Huwag po kayong alis dahil susunod na po ang programang Katapat at Karancho kasama po si Manila Mayor Alfredo Lim at si Miguel Hill. Maraming salamat at magandang umaga! Abi Binay. Artista man o kahit sino, pasasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisilo. Percy Lapid Fire. Makapal man ang iyong mukha. Sa Lapid Fire, di uubra, oh yeah. Oh yeah. Kahit pader, ginigiba. Basta't mali, binabangga. Oh yeah. Oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang